kung ano-ano yung mga nangyari sa ating pong buong Eid. May napatanggap tayo, may naipag-pray tayo. So, so much doon. Diretso na tayo sa Word of God, and then later on, I could share with you exciting stories na nangyari sa amin, sa aming paglabas sa, as part of practicum ng ating acts. Kasi ang dami pong nangyari na hindi enough yung time para i-share ko sa inyo yung mga goodness ni Lord sa amin. So let us bow our heads, prepare our heart. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again that your name will be magnified in this place. Your name will be made famous in our midst, O God. Lord, we thank you for this opportunity once again, Lord, na binigay mo sa amin. Sama-samang magkita-kita, mag-fellowship, pakinggan ang salita mo, Panginoon. Lord, ang iyong salita, gamitin mo para, Lord, mabago ang aming isip at puso, Panginoon. Lord, anyone who came here, O God, feeling heavy sa kanyang puso. So many things are happening in their hearts. Right now, O God, is the time and opportunity para sila ay sagutin mo sa mga katanungan nila, Panginoon. Anyone who's longing, O God, for something deeper, O God, hayaan mo today makakatagpo mo po sila, Panginoon. We apply the precious blood of Jesus upon each and every one of us, Lord God, as we listen to your powerful words. And we pray, Lord God, every high thing that exalted itself against the knowledge of God, we command to bow down before the throne of our God. Lord, anumang kaisipan na pinapadala, anumang palaso ng kaaway na pinapadala niya, this unbelief spirit, doubts, ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. At ang kapangyarihan mo, Panginoon, na maghari sa aming kalagitnaan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa aming kalagitnaan, O Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Hearing and heeding ang topic po natin. Nakikinig ka? Tanungin mo nga katabi, nakikinig ka ba? Sister, nakikinig ka ba? Brother, nakikinig ka ba? Alam niyo po, minsan, sa totoo, kapag pagod ka, nagsasalita yung tao, nakatingin ka lang ng ganun, pero walang nag-register. Sino nakakaintindi nun? Pagka pagod ka, may kausap ka, mga mag-asawa, huy, hindi ka naman nakikinig. Hello? Pagka mag-asawa, pakinggan mo naman ako. Nakikinig naman ako, pero hindi siya talaga nakikinig kasi nakatingin lang siya, but then hindi na siya focus. Nagkakaintindihan tayo? Hearing. Okay? Sasabihin mo, bakit siya, ang ano naman niya, hindi niya naririnig. Hindi siya nakikinig, nakikinig siya, nakatingin siya, pero hindi niya naiintindihan kung ano yung sinasabi mo. Hearing and heeding. Ano yung hearing? Ano yung heeding? Okay? So, hearing is pakikinig. Amen. Let's go to our, parang nawala, ayan. Okay, let's go to our text. Ayan. Heeding, kunin ko muna yung meaning ng heeding. Ayan, heeding is to pay attention to, take notice of. Kumbaga parang nagpe-pay attention ka, hearing and heeding. Iba yung nag-hear ka, iba yung heeding naman. Iba yung hearing kasi nakikinig, pero yung heeding is may ginagawa ka, you're paying attention, at saka ginagawa mo kung ano yung napapakinggan mo. Actually, more on hearing and obeying ang topic ko. Pero gusto ko lang din bigyan ng emphasis yung heeding. So, kumbaga, kapag ka kasi hinid mo yung sinabi, yung warning sa'yo, ang tendency, mapapabuti ka. Pero kapag hindi mo parang hindi mo, narinig mo pero lumabas sa kabilang tenga, walang mangyayaring mabuti sa'yo. So we need to hear and heed. Amen. James 1:22-25. Sama-sama po natin basahin. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Amen. So sabing ganun dito,
dapat po kapag napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, hindi lang tayo nakikinig tapos niloloko lang po natin ang sarili natin. Napakinggan mo pero hindi mo ginawa. Nagkakaintindihan tayo. Napapakinggan mo pero hindi mo ginagawa. Tabi-tabi po. Napakinggan mo pero hindi mo ginagawa. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, may dito, may sinasabi dito, para ka lang daw tumingin sa iyong mukha sa salamin. Amen? Nakita mo, inobserve mo, tapos maya-maya umalis ka na, nakalimutan mo na kung ano itsura mo. Hello? Kumbaga, nagsalamin ka, nakita mo, pero nakalimutan mo na. Kung may nakita ka muta, hindi mo na tinanggal, hello. Dapat, kaya ka nagsasalamin para makita mo kung maayos ka, kung maganda. Nagkakaintindihan po ba tayo? May aayusin ba? Kailangan kaya nagsasalamin. Alam niyo po, ang Word of God is a mirror. Kapag ka nagbasa ka ng Biblia, nakita mo na mali, nakita mo na hindi pwedeng gawin ang mga bagay na hindi pwedeng gawin, kinokorek ka ng Panginoon. Amen. Pag ikaw ay meron kang, si brother sabi niya, hindi na siya nagpainom. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpainom siya ng juice. Nagpainom siya ng mga inuming hindi nakalalasing. Dahil alam niya sa salita ng Diyos, hindi nakakalugod sa Panginoon yon. Are you with me? So when you read the Word of God, it changes you. Kasi nami-mirror mo yung sarili mo. Nagkakaintindihan tayo. And when you read the Word of God, kaya ka nagbabasa para, kumbaga, nagiging salamin, tapos para, the Word of God is a water. Naliligo ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So kapag ka may pangit sa'yo, di ba, may mga dungis and everything, because of the Word of God, nalilinis ka. Amen. So it's like a mirror na kapag nakita mo yung sarili mo sa salamin, ay, may hindi okay sa buhay ko, aayos ako. Amen po ba? Hindi yung nabasa mo na, hindi, ano lang yan, hindi ko pwedeng, hindi ako mababago kasi nandito na ako. No, the Word of God is powerful, kaya kanyang baguhin. I-submit mo yung sarili mo sa Word of God. Amen. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer, but a doer of the, I think this is a doer of the word dapat to. This one will be blessed in what he does. Pagpapalain ka ng Panginoon kapag ginagawa mo kung anong nababasa mo. Are you with me? Amen. Tuloy natin, Matthew 7:24-27. Sama-sama po tayong magbasa upang tayo ay patuloy na mabago. Amen. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Amen. Katulad po ng isang tao na wise man, kapag ang kanyang bahay ay pinatayo niya sa rock, kahit na anong dumating na flood, bagyo, amen, tuloy pa rin nakatayo ang bahay sapagkat ito ay nakapondasyon sa rock. Jesus is the rock. Amen. We need to found ourselves, our house, our faith on a rock para kahit anong bagyong dumating sa buhay mo, kahit na anong mga dumating na kalamidad, nakatayo ka pa din. Amen. Nakatayo pa din ang pamilya mo, nakatayo pa din. Kasi yung house, ibig sabihin yung faith natin naka-found sa rock. Rock, Jesus is the rock of our salvation. 26, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it fell, and great was its fall. Kapag hindi po nakapundasyon sa salita ng Diyos at sa Panginoon ang buhay natin, sa sand lang. Ang sand ay kapag dumating na yung mga pagsubok, kaya malalaman mo ang tao na nakatayo pa rin sa Panginoon. Despite marami siyang pagsubok na pinagdadaanan, kanino siya nakapundasyon? Sa Panginoon siya nakapundasyon. And paano ka lalalim sa iyong pananampalataya? You have to read the Word of God. And when you read the Word of God, you do it. Sabi mo sa katabi mo, do it.
Just do it. Amen. Just do it. Amen. Do the word of God na nare-receive mo po. Ay, naalala ko lang pala, commercial po. Ito pong G-bracelet po na nahawak ko ngayon, si Sister Laura, salamat po. Niregaluhan natin ang ating guest nung kahapon, lilipad na po sila. Nagpadala ako ng maraming ganito, white, blue, dark blue. Pinadalhan ko sila ng mga G-bracelet. Sabi niya, how many hours do you finish one? Sabi niya, for me, 30 minutes because I'm not good. I don't know with this woman who does it very nicely, sabi ko gan, kung ilan ang nagagawa niya sa isang oras, sabi ko, that is a precious time, sabi sa akin ni Tatiana. So precious time, sabi ko, but this is what we do and it has gone to a lot of nations, sabi ko. Ngayon, sa US na siya nakarating. So, nakaka-bless na, alam mo yun, tuwan-tuwa sila dun sa ating craft na nagagawa, na praise the Lord. And sabi ko, we preach the gospel through this bracelet and people are blessed with it. So, natuwa sila sa ginagawa natin. And sabi ko nga, turuan mo pa, Sister Laura, ang marami pa. Para madaming matuto, maraming gagawa. And then, ang sarap ng labor na ginagawa natin. And then, we know people are blessed. Yung the fact na matanggap lang nila, natutuwa na sila. So, na-appreciate nila yan. Kaya sabi ko, nako, makakarating na naman sa US at pasisikatin na naman natin ang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano lang yun, commercial lang kasi nakita ko kasi nadungawan ko. Ayan, tuloy po natin yung word natin. So, great was its fall kapag hindi nakapundasyon. Sabi mo sa akin na, kapatid, you're very busy. You don't have time to read the Bible kasi you're so busy with a lot of stuff. I'm telling you, if only you know that this is the secret of success. Read the Word of God, hear what the Word of God says, and do them. Iba yung hearing, o kaya hearing kasi ngayon nakikinig tayo, no? Pero reading the Word of God na nakikinig ka rin sa mensahe ng Panginoon. Ngayon pa audio Bible na tayo, o di hearing din. Ako audio ngayon ako, habang yung audio ay nagpi-play, binabasa ko yung verses, so dual yon. So when you hear the Word of God, kailangan gagawin mo yon. Lord, give me grace para magawa ko. Kasi maraming bagay na hindi ko alam, or ang hirap gawin kapag utos ng Panginoon. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, yung utos ni Lord na to, kapag nahihirapan po tayong gawin, humingi tayo ng biyaya ni Lord. Lord, give me the grace to accomplish. Give me the grace to do what you have asked me to do. Pero kapag wala ka namang nababasa, paano mo gagawin? 'Di ba? Paano mo gagawin? Wala kang alam, 'di ba? Wala kang naririnig. So what you need to do is to read the Word of God and then bring it to prayer. Lord, parang nahihirapan akong sundin nito. Parang hindi ko yata kayang gawin. So help me, God. Amen. Kaya yung mga panata, di ba, hindi mo talaga magagawa yon. Anong susunod doon sa dulo? So help me, God. Kasi we need the guidance of the Lord in order for us to do the covenant, the commitment, kahit sa mag-asawa, yung kontrata nila sa dulo, di ba? Na kailangan kasama si God sa inyong vow kasi a triple cord cannot be easily broken. Kailangan kasama si Lord. So help me, God. Yun ako talaga. So help me, God. Kasi kung ako lang, hindi ko kayang gawin. Amen. So anong gagawin natin? When we hear, we heed. Kaya pagka nabasa mo, narinig mo, you take notice of. You pay attention to it. Kasi kailangan susunod ka. Amen po ba? Kasi kapag ang sinabi ni Pastora, you are blessed, you are yayaman ka. You will be a billionaire. Amen. May t-shirt dyan kanina billionaire. Amen to that. Amen. Minsan kapag sinasabi mo yung prosperity, yayaman ka, maraming gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen, amen. Pero kapag sinabi ni Lord, go into all the world and preach the gospel, natatakot ka na. Ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang, Pastora, hindi ko pa nasubukang mag-share.
Alam niyo ba dun sa Acts, dito sa Acts, after namin naka-receive, we have to go out to the streets and preach the gospel. Action agad kami. Minsan yung iba, ay, hindi ko kaya, ay, ayoko na lang. Sayang, dapat gawin mo. Ang ginawa po namin, we went to the hospital. Madami pang ginawa sila, Sister Halarma, pero share ko lang yung highlight kung saan kasama ako. We prayed for a person, Indian po siya na lalaki. We prayed for him, may fever, body ache po siya. So nung sinabi namin, we will pray for healing. Alam niyo, nung una naming prayer, walang nangyari. Inulit namin ang prayer. Medyo parang may hanging lumabas daw sa kanyang spine. Tapos, we will still pray, sabi namin ganun. Alam niyo, dumuhod na siya. He was crying loudly. Ilan ang tao doon sa ward? 6 na ward po yun, pero 4 lang ang tao doon. 2 Bahraini, tsaka 1 Indian yata sa harapan. Alam niyo po ba na umiyak na siya, humagulgol na siya, kasi sabi niya, Lord! Sabi niya ganun, thank you for sending your servants. Sabi niya, I feel the pain is gone, I feel energized. Sabi niya, and forgive me, God, for all the sins I have done. Nagrepent na siya right there and then. Kaya sabi niya, all pain go. Kanina yung tummy ko, ang sakit-sakit. Sabi niya, pero nawala na. That was the day na nagpray kami after ng Acts. Kinabukasan, binalikan namin. Sabi ni Tatiana, yung asawa ni Pastor Rob, can we go to hospital? Kasi si Tatiana po ay, sabi niya, I was very sick in the hospital. I was dying when someone visited me in the hospital, preached about Jesus as the hope, as the living hope, sabi niya. That's why you people who are going to the hospital, I really love that spirit. Sabi niya, kung hindi yung babae na yon pumasyal sa akin noon, ako ay nasa banig ng karamdaman, maaring patay na ako. Pero gumaling ako because of that woman who came and visited me, sabi niya. So sabi niya, I want to go to the hospital. So dinala namin sa hospital. Pagdating sa hospital, sabi niya ganon, sabi kong ganon, sige, pasyalan natin yung Indian na pinagpray namin. Baka sakaling nandun pa siya. Ako lang ang nandun the rest bago mga taga-Wally yung kasama ko, tas si Tatiana. So nung pinuntahan namin, tuwan-tuwa siya, sabi niya, ang pamilya ko tuwan-tuwa dahil instantaneous ang healing ko. At sabi niya gano'n, di kinikwento niya yung story ng paggaling niya dun sa mga kasama ko. That is the following day. And then habang nagkukwento siya, nakita ko yung mata niya. Sabi ko, something's wrong with your eye. Sabi ko, yes, my eye, itong eye na to is inborn na bulag. Alam mo yun, habang kausap mong tao, the Lord will give you a wisdom, something wrong is in his eyes. So sabi niya, yes, nung bata ako, may konti ako nakikita, pero at the age of 35, totally I got blind. So pinag-pray ulit namin yung mata niya, paulit-ulit na panalangin, hindi ka hihinto hanggat hindi gagaling yung tao. Pero natagalan na po kami, pero sabi niya, I see shadows. So, may improvement na. Pero ang ginawa ko, sabi ko, I'm launching you into your healing ministry from his bed. Sabi ko, do you know anyone from this ward na may sakit na nag-speak ng English? Sabi ko. Sabi niya, the one in front is an Indian. Okay, let's go. Dinala namin siya doon sa first ward. Sabi ko, I'm launching you to your healing ministry. You go and heal the sick. Because as you wait for your healing, kasi yung mata na lang niya, inborn, pinagpipray natin na gumaling. So as you receive your healing, you heal the sick. Alam niyo, pinagpray, sabi ko, ang tagal naman. Nandun kami, nakikinig kami with their language. He preached Jesus doon sa India na nasa harapan. Grabe ang sabi ko lang ipag-pray niya para gumaling, pero he preached Jesus. Kasi pala, he was a preacher dati sa Saudi, pero parang lumayo yata siya sa Panginoon. Kaya siya iyak ng iyak, humingi ng tawad, kasi sabi niya, I thought iniwan na ako ni Lord. But kumbaga, God sent His servants, you, ordinary day, hindi siya Friday, hindi siya Saturday. Anong araw yon? Sunday? Sunday po yon nung pumunta kami.
And pinag-pray po namin siya. Sa madaling sabi, we were able to minister to 2 people. Yung isa, pa-discharge niya po siya that day pala. And he was blessed, binless na lang po namin siya ng prayers sa kanyang mga anak. And ang ganda ng atmosphere. It's something na nakaka-amaze yung ginagawa ni Lord. Siyempre, nasa hospital, may sakit. Pero, instantaneous yung, hindi instantaneous una, pangalawa, may nangyayari nung pangatlong banat tsaka gumaling. Pero same day po yon. And nag-send siya ng message nung nakarang araw. He was totally discharged sa hospital. I was inviting him to come today. Hindi po siya naka-attend. But then one of these days, hopefully, we will see him in the church. Amen. So grabe yung ginagawa ni Lord. And we went, eto na, whenever there is a word, we have to obey. Pumunta ulit kami the following kahapon ba? We were in the Avenues. Akala ko magi-enjoy na sila kasi last day na nila dito. Hindi kahapon, nung Wednesday. Alam niyo po ba sa the Avenues, from 8 o'clock till 12 o'clock, we were there healing the sick, giving word of knowledge sa mga tao, and we were approaching a lot of people in the Avenues para ipag-pray sila. Alam niyo po ba yung nagda-drive ng boat, pinag-pray ni Caspian, 13 years old, he prayed for the sick. Ewan ko dito yata, mas sick dito. Alam nyo, instant gumaling. At eto pa, dun sa, kung alam nyo po yung, parang, yung may bilog na, ang sarap magpa-picture sa The Avenues, papunta yon ng cinema Yung, para siyang dome. Doon naka-encounter po kami, Saudi family, isang matanda, hindi niya na mabend yung likod niyang ganun. Alam niyo, pinag-pray ulit siya ni Caspian. Kasi kailangan yung bata sa team, ganun. So pinag-pray po siya. Alam niyo po ba na i-bend niya na bigla yung kanyang kamay doon sa na-reach niya. And so, ang saya kasi ramdam namin yung pagkilos ng Panginoon, instantaneous yung healing. And it was a relationship that has been built. Kasi nagbigay ng call card yung anak nung matanda, and he seems like to be may magandang kalalagayan sa buhay. So we were able to random para kaming mga pak, punta kami, eto may word of knowledge, you have a daughter, she is sick, ganyan, then pinag-pray, umiiyak na lang yung mga tao kasi totoo yung talagang daughter lang talaga. She has a daughter and sick po yung bata. Pinag-pray namin. Kabilaan, kahit saan kami pumunta, may mga nilalapitan kami. 3 security guard na nilapitan ko at pinag-pray. Sabi sa akin, you're such... Kami, iniiwasan namin ng security, pero ikaw puro security ang pinuntahan mo. Mga babaeng security guard, pinag-pray din natin. Nakaka-bless kasi you have to apply what you have learned. You hear and you obey. You heard and you heed. Bakit? Darating na po ang Panginoon. We were singing today. Sino na-bless sa kanta natin? Diba? The nations awaiting the return of the King. Darating na ang Panginoon. Maranatha, come Lord Jesus, come. And so this is the time that the Lord is telling us when we hear, we obey. Ang tagal na po natin, Kristiyano, nakikinig tayo. The church is an equipping session. The church is a place to equip us. But then we have to go out and apply what we have learned. Amen. Heal the sick. Amen. Cast out demons. Amen. Lahat po ng pinapagawa ng Panginoon. Why? The Lord has given us the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Hindi po natin kailangan tumagal muna. Kailangan matagal muna ako sa church. Kailangan as long as you receive Christ in your heart at seryoso ka sa relationship mo sa Panginoon, that power has been given to you. Kaya hindi mo kailangan nandito si Pastora para ipag-pray natin siya. Mas malakas ang power ni Pastora. No, kapatid. You have the power. You have to activate it. Amen. Dumating yung hindi credit card, dapat debit card. Kasi ang credit card utang, ang debit card is, yun yung may laman, di ba? So si Lord binigay niya yung kumbaga debit card niya sa atin. Gamitin mo hanggat gusto mo.
And ang Panginoon, yung debit card na binigay niya is punong-puno iyon. Hindi mo malalaman kung ilan ang laman hanggat hindi mo ina-activate. Amen po ba? Ilang kaya laman nito? Alam mo, yung binigay ni Lord sa'yo is unlimited. He is powerful. The power of God, sabi niya, the same power ang nasa'yo. Bakit tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas? So, somebody is sick in your family, you pray for them. Somebody you know, kahit si Madam may sakit, ipag-pray mo. Kausap ko kahapon yung asawa ni Pastor ng kabilang church at sabi niya, Pastora, alam mo, may teacher sa school namin, may masakit yata, hindi ko alam kung ulo ba yung masakit. And so, ginamit ko, alam mo yun, yung sarap nung ganun eh, ginamit ko yung authority, pinag-pray ko siya at may isa pang witness. Gumaling, Pastora. Alam mo yun, yung excitement na meron na hindi mo usually ginagawa, pero ngayon ginagawa mo na. And may kapangyarihan si Lord sa buhay mo at nangyayari. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Deuteronomy 8:2-3. And you shall remember that the Lord your God led you all the way this 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Alam nyo si Lord makapangyarihan. So ang ginawa niya sa mga Israelitas, hinayaan niya sila 40 years sa wilderness para supposed to be saglit lang yung journey nila. Naging 40 years. Bakit? Matitigas ang ulo. Tumatagal minsan kasi matigas ang ulo. So alam nyo, sabing ganun ni Lord, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandment or not. So, ikaw, kapatid, you make a decision. Susunod ka ba o hindi? Gagawin mo ba o hindi yung pinapagawa ng Panginoon? So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Napaka-importante po ang salita ng Panginoon. Basahin po natin, learn it, and we have to apply. Sabi mo sa katabi mo, apply. Meron kaming teacher noon, ang sabi niya sa apply, ganito, apply. Bakit? Para siguradong mag-a-apply ka, sabi mo sa sarili mo, apply. I-apply mo yung natututunan mo. Amen. Iba kasi yung may natututunan ka, may naririnig ka, may nababasa ka, pero iba din yung ina-apply mo siya. You are heeding what you are hearing. Amen po ba? Amen. Tapos na po tayo. Sabing ganon sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, being your pastor, I'm here to equip you and to activate the gifts that God has given you. Amen. Meron kang kapangyarihan. Sino naniniwala may kapangyarihan siya? Do you believe? Do you believe? Amen. Anong gagawin niyo sa power ninyo? Amen. Diba? Hanggat hindi nyo siya na-activate, walang mangyayari. Ang boring ng buhay natin kapag hindi natin alam na may kapangyarihan pala tayo. Amen. God has given you the power. Amen. Kaya the power to heal, the power to, alam nyo, kapag kayong isang tao kausap ninyo, you can discern what's going on in them. That's the gift of knowledge. That's the gift of wisdom. Sa hospital visitation, bigla na lang naririnig ko kay Lord na tanungin ang province ng tao na yun. Alam niyo, pag tinanong ko yung province, madalas taga Pangasinan. Naririnig ko kasi si Lord na tanungin mo yung province. Hindi ko naman madalas tinatanong. Pero pag tinanong ko yung province, alam ko it has something to do with me, with my province. Kaya pagka naririnig ko na si Lord, tatanungin ko na, and then that it's, yun yung word of wisdom, word of knowledge, i-reveal ni Lord sa'yo yun para makaminister ka. Ngayon, magsasalita na ako ng language, ng Pangasinan para lalong mag-connect. Alam niyo yun, nakaka-bless eh. The Lord will give us inside information patungkol doon sa tao na yun para makapag-minister ka pa ng maayos. Amen. So, ang sarap
maglingkod sa Panginoon. You hear and you heed. Huwag ka lang makikinig. Kailangan sumunod ka din. Hear and obey. So, inuutusan po tayo ng Panginoon to go into all the world and preach the gospel. Huwag niyo sasabihin na, Pastora, sa inyo lang yan ng mga maboka, sa inyo lang yan ng kami na mga tahimik, timid, hindi po. I pray and I declare, yung timidity na yan ay lumayas. Kasi hindi galing sa Panginoon yan. The enemy wants to stop you because there is power in your mouth. There is power in your lips. Na kapag binukas nyo ang bibig ninyo at sinabi nyo, Jesus loves you. Jesus will heal you. Jesus has a great plan for your life. He is a living hope. The moment na binukas nyo ang bibig nyo at sinabi nyo sa tao yan, there is power that has been released. So pinipigilan ka ng kaaway. Are you with me? Amen. Hallelujah. Do I make sense? Nagkakaintindihan tayo. Amen. I just want to call in the ministers. Let us just let the Holy Spirit move right now on minister. The Lord wants to do something to this afternoon. Let's just activate the gift that God has given us. Amen. Hear and heed. Makinig tayo sa mensahe ng Panginoon, kung ano yung gusto niyang gawin natin today. But let us just worship the Lord. Can we just sing that song, yung The Lord is coming? Hallelujah. Sige po, habang kayo po ay nandyan po sa inyong habang kayo po ay nakatayo, kausapin niyo ang Panginoon. Lord, gusto ko makinig sa nais mong gawin ko sa buhay ko. Hallelujah.